What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight ang mga usapin na balita at unahin na nga natin itong si PNP Chief Marbil na nagsalita na naman patungkol kay Vice President Sara Duterte na kanyang winika na wala raw nakikitang banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte kaya tinanggalan di umano siya ng security personnel. Grabe naman po kayo. Anong sa tingin nyo sa ating Vice Presidente PNP Chief Marbil na isa lamang siyang ordinaryong mamamayan? Pero pagdating kay BBM ang dami-dami ninyong nilagay na security personnel. Nasaan itong pagiging fair ninyo bilang PNP Chief ha, Sir Marbil? Wikang nga nitong si Sir Grusher napakababaw naman po ng reason mo sir sa dami ng mga member nyo, halata po masyado. Mas mabuti pa wag ka nalang magpaliwanag sir, mas kaya pa namin tanggapin lumalabas kasi nabayas kayo. Kaya nga Tama itong winika nitong si Sir Gusher, Unless na lang mga kababayan, may nag-utos dito kay PNP Chief. Pero kung sa kanya galing talaga yan, napakatapang naman niya na parang mas mataas pa siya sa ating Vice Presidente. Grabe ka naman po, PNP Chief Marbil. At nagsalita nga din itong si Senator Amy Marcos, Matapos i-bash itong si Vice President Sara Duterte sa social media dahil sa pang-iibang bansa niya, ngayong may bagyong Karina na iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi naman alam ng ating Vice Presidente na may bagyong magaganap sa kanyang pagbakasyon, Na totoo nga naman ang kanyang winika mga kababayan dahil may advance booking na tinatawag na sa kanyang pag-alis naka-advance na lahat o nakaayos. Minsan na nga lang magpapahinga itong tao kasama kanyang pamilya sinisiraan nyo pa. May OVP office naman ata si Vice President Sara Duterte na handang mamahagi ng mga relief packs o ng mga emergency foods para sa mga pamilyang apektado ng bagyong Karina. Pati nga itong si Attorney Panelo kanyang dinipensahan, Senator Amy, dahil alam nila na advance booking ito at hindi sinadya ng ating Vice Presidente na ngayong may bagyo dun pa magbabakasyon. Ayan nga, uwi ka ni Sir Dranev. Bakit? Alam ba niya na darating ang bagyo sa schedule ng bakasyon niya? Di ba hindi naman? Kaya sa mga nambubuljak dyan o nagbabash, para naman di nyo rinaranasan tong biglaang bakasyon kahit na masamang kalamidad Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, ito ang pinakamatinding balita mga kababayan. Ayan, basahin po ninyo. DOF readies $500 million standby credit line for Typhoon Karina relief. Grabe naman yan. Wika nga ni Sir June, Oy, naglalaway na si Martin Romualdez at Liza Ahas, lalo na si Yeda. Baka titingog na rin sila. Ha. Wait lang daw muna, sandali mga Storm Karina victims. I-withdraw pa nila, tapos papakonvert pa tong Philippine peso. Tapos papaprint pa ni Martin at Yeda ang mga mukha nila sa mga sako-sakong bigas at food pack. Tapos papaprint pa si Martin, Yeda, tingog at mga ang buwaya na gustong umepal ng naglalakihang mga tarpaulin, so medyo tatagal pa. Tapos kukontak pa si Martin, Yeda at mga buwaya ng mga paid stream media para i-cover sila. Kaya medyo matatagalan din yon dahil busy pa ang mga reporter. So ibig sabihin, it's you, your friends and all the kind-hearted Filipinos that will pull you through these trying times. Remember, you and everyone else, but them, amping. Grabing rasbak yan, Sir June. Totoo po yan, Ginawang kapitalista itong mga mahirap nating kababayan na apektado ng bagyong Karina ngayon. Lalo na alam nila na madami pong bagyo ang darating. So, talagang gagawa sila ng paraan para magpalakas at kunwari matulungan ang sambayan ng Pilipino sa kanilang masamang hangarin, Nag-uumpisa na nga sila, Sir June Ito 18.5 billion emergency loans naka-reserve na. Hindi ko alam kung nahalataan yung mga kababayan. Parang ginagatasan na lamang tayo, ng sariling gobyerno ang bawat miyembro ng ating kabahayan. Tapos malalaman lang natin na ito
itong mga taxes o ating mga buwis na ibubulsa lamang nila. Yang di umanong mga nasa Malacanang, grabe naman po yan. Hindi nga ramdam tong mga winiwika nilang sinasabing pagbabago Yan, kamukha na lamang ng flood control na sinabi ni Bongbong Marcos. Nasaan? Wala naman. Ibinaha na nga lahat-lahat, wala pa din. Grabe naman talaga. Kung kaya kayo nang husga mga kababayan kung ano ang inyong magiging hakbang, no? Patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa. As always mga kababayan, kita na lang po ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat, ingat and God bless.